Okay, reviewin natin tong percentage. So, alam niyo ba itong triangle na yan? Okay. Ibig sabihin yan, percentage is equal to rate times base. Pag magkatabi yun ay times. Para mas mabilis nyo maalala yung formula. So, percentage is equal to rate times base. Ano? Ngayon, ano naman si rate? Rate is equal to percentage divided by base. Kasi nasa taas si percentage, nasa baba si base. So, si rate ay equal sa percentage divided by base. Next, doon naman tayo kay base. Si base ay equal kay percentage divided by rate. Kasi nasa taas ulit. Okay, naintindihan? Sulat ko lang, base is equal to rate, percentage over rate. Yan ha. Burahin ko na ito. Basta yun lang yung palatandaan. Alam niyo na to gamitin tong triangle. Okay? So, yan lang yan. So, ano ba ang percentage? Sa isang tanong, paano mo malalaman si percentage, si rate, at si base? Okay? Doon tayo kay percentage. Sino ba si percentage? Si percentage yung portion or yung part. Okay? So ito, hinahanap dito sa percentage. What is 25% of 100? Ano ba yung 25% na parte ng 100? So hinahanap mo yung part. Ano? So what is 25% of 100? Again, ano nga yung formula? Percentage is equal to rate times base. Okay? So, hinahanap natin si percentage given si rate. Okay? Yung may percentage symbol or yung may word na percent, yun lagi si rate. Okay? So, yung isang buo, yung whole, yun si base. So, ganun lang. Kailangan ma-identify mo siya. So, ano yung formula? Percentage is equal to rate times base. Ano ba yung rate? 25%. Dahil siya yung naka-percent, gawin nating decimal. 0.25. Imumove mo lang ng dalawa. Pakaliwa, i-divide mo sa 100. Okay? Ano naman si base? 100. So, i-times mo lang yan. 0.25 times 100. The answer is 25. Naintindihan? Okay, i-erase ko lang ha. So, the answer is 25. Next. Meaning to say, 25% ng 100 is 25. Okay, next. What is 152% of 100? Hinahanap ulit si percentage given ay si rate at si base. So, ganun lang uli. Gamitan natin ng formula uli. Percentage is equal to rate times base. Ano yung rate? 152%. Gawin mo lang decimal yun. 152%. Gawin mo lang decimal. I-move mo lang ng dalawa. Magiging 1.52. So, ilagay mo na 1.52 times, ano yung base? 100. So, 1.52 times 100, the answer is 152. So, the answer is 152. Naintindihan? Okay. So, last example. What is 13% of 235? Again, given ulit si rate at si base. Ano daw ang 13% niya ng 235? So, isulat mo lang uli. Gamitan mo lang uli ng formula. Ito. Percentage is equal to rate times base. Ano ba ang rate mo? 13%. So, ano yan sa decimal? 0.13. Times base, 235.
So, times mo lang yan. 0.13 times 235. Kalkuhin na natin. Okay. 0.13 times 235. 30.55. So, the answer is 30.55. So, yan na yun. So, review lang yan. Pinag-aralan nyo na yan dati ng elementary. 30.55. May tanong. Okay? Meaning to say, 13% ng 235, 30.55. May tanong. Okay? Sanunod sa YouTube, sagutan ito. Yes? 30 lang? 30%? Next. Paano naman pag ang hinahanap, okay, hinahanap na natin sa percentage. Paano kung ang hinahanap naman ay si rate? Given ay si percentage at base. Ano nga yung formula? Rate is equal to percentage divided by base. Okay. So ito, hanapin natin si, ayan, hinahanap si rate. Okay? Si rate, yung may percentage symbol. Yung may ganyan, o kaya yung may word na percent. So ito, what percent, o anong percent? So ang hinahanap natin ay si rate. What percent is 67 of 100? So, ano ba yung parte? Si 67. Meaning to say, this is the percentage. Ito si base. Okay, si percentage yung parte, si base yung isang buo, yung whole. Ano? Ilang percent daw yan? Ilang percent si 67 ni 100? O, sulat mo lang yung formula. Ano nga yung formula? Rate is equal to percentage divided by base. O, ano yung rate? Ano yung percentage? 67 divided by 100. O, 67 divide 100. Dito ko nalagay. 67 divide 100, 0.67. Okay? Pero, dahil nga si rate ay meron siyang percentage symbol, ito times mo siya sa 100. So, laging ganun. Yung magiging sagot nito, tatimesan mo ng 100. Okay? Para siya ay naka-percent. Yan. 67%. Tinimesan lang ng 100. So, ibig sabihin, the answer is 67%. Okay? Barahin ko lang. Okay. Yan. Totoo naman kasi tingnan mo. Si 67, ilang percent ni 100? 67%. Next, what percent is 34 of 50? Again, yung parte ay si percentage, yung isang buo ay si base. Hinahanap natin si rate, yung may percentage symbol. Okay. Ano uli yung formula? Okay. Rate is equal to percentage over base, divide base, times na natin ng 100. Yan. Isama ko na sa formula kasi para may, may percentage. May percentage symbol. Okay? So, compute natin 34 divided by 50. I-times natin sa 100. Yun na yung lalabas. Okay? So, calculate na natin. Parang di mahirap. 34 divide 50. The answer is 68. Times natin sa 100. 68%. Okay? 68%. That's why, ang sagot dito, sa number 2, 68%. Okay? May tanong. Okay, mabuti. Next, last na example. What percent ni 68
What percent of 68 is 17? What percent of 68 is 17? Galit. Oh, alin uli ang isang buo? Alin dyan yung isang buo at alin yung parte? Ang isang buo dyan yung 68. Yan si base. Si percentage itong yung part niya ano. Ilang percent daw si 17 ni 68? So, hinahanap uli si rate. Compute natin. Rate is equal to percentage over base times 100. So, ano yung percentage? 17. Ano yung base? 68 times 100. Okay, let's compute. 17 divide 68. 17 divide 68. So, times lang natin sa 100. 25%. So, the answer is 25%. So, kaya ito ay 25%. May tanong. Okay na? O, paano naman pag ang hinahanap ay si base? Ano? Anong formula? Base is equal to percentage divided by rate. O, ganun lang ulit. So, asan dito? Ayan. Hinahanap natin yung base, yung isang buo. Okay. Hanapin natin yung isang buo, si base. Base is equal to percentage over rate. Ano? Over rate. O, tingnan natin. Si 25 ay 25% ng anong number? Okay? Si 25 ay ito yung percentage. Ito na kasi yung parte. Okay? So, ito si percentage. Ito yung may percent symbol. Lagi na yon si rate. Naintindihan nyo? Okay? Yung may percentage symbol, lagi yan si rate. Ang hinahanap ay si base. Okay. Complete lang natin. Okay? Base. Ito na. Base is equal to percentage over rate. Okay? Rate. So, ano ba si percentage? 25. Ano ba si rate? 25%. Doon mong decimal. 0.25. Okay? So, i-divide mo lang yan. 25 divide 0.25. Calculate na natin. 25 divide 0.25. The answer is 100. Ibig sabihin, the answer is 100. Okay? Hanga naman, di ba? Oh, 25% ni 100 ay 25. Naintindihan? Naintindihan ba? Okay, ganun lang. So, another example. 30 represents 15% of one number. Okay? Si 30 uli yung parte, 15% siya nung part ito nung isang buo. Hinahanap natin si base. Siya ay 15% nun. So, ito yung rate. Okay, sulat mo lang. This is the percentage. This is the rate. This is the si base hinahanap. O, let's compute. Base is equal to percentage over rate. O, ano ba yung percentage? 30. Yung rate ay 15%. 30, yung rate ay 15%, that is 0.15. O, 30 divide 0.15, ilagay lang natin, calculator. 30 divide 0.15, the answer is 200. 200. Meaning to say, ito ay 200. Okay? So, oo nga naman, 15% ng 200 ay 30. Naintindihan?
So, yan. Yan lang. Sundan lang ang formula. Sagutan ito. Ayan. Sagutan niya may mga check.